nauubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm malamang susuko na. Dahil kami ang bebengga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala. Pegador, wala kang kawala. Benga, Pegador, kayo ay maganda. Benga, Pegador, galit sa masama. Benga, Pegador, ang sa inyo bebenga. Benga, Pegador, wala kang kawala. Benga, Pegador, kayo ay maganda. Benga, Pegador, galit sa masama. Benga, Pegador, ang sa inyo bebenga. Oh, eto na ha, babalitaan ko na kayo. Si Vince Dizon tsaka si Amy Marcos nagbangayan. Mga kababayan, nagbangayan. May mga sinabi si Amy na medyo hindi alam ng Pilipino yung epekto. Kaya yung mga kumakampi kay Amy, makinig kayo. Ha? Kayo, makinig kayo. Mga wala kayong alam. Nagsagutan si Vince Dizon, ha? At si Amy Marcos sa Bicam. Ito ang pinaka dapat na malaman ninyo, mga kababayan. May point of view si Vince Dizon. Walang point of view si Amy Marcos. Pinipilit ni Amy yung gusto niya lang. Pero yung iniisip ni Vince Dizon is what happened to our country kung tayo ay matatapyasan ng pondo. Di naintindihan ng iba. Kasi mga kababayan ko, ang iniisip lang ng iba is kampihan si Amy. Abay, wag po kayong magalit sa akin kung sasabihin ko ho ito sa inyo. Ha? Wag ho kayong magagalit. Wala hong laman ang utak ni Amy during that time. Mga kababayan. Panoorin nyo ho itong video na to, mga kapatid. Ayan. Panoorin nyo. Ganun pala, wala pala tayong pinag-usapan at talaga naman haharapin natin 3/4 worth of delay. Tama naman yung mga nag-text po sa atin na lokohan na lamang to. Ay, Ayan, mga kababayan ko. Napakinggan nyo. Tama daw na nagtitext sa kanya. So, yung nagtitext na lang ba ang taong bayan? Sige, tuloy. present the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. At kung tunay na wala kayong tiwala sa sino mang district engineer, hindi po ako abogado ng Public Works, dapat tanggalin na lang ninyo lahat. Kasi pinapadagdagan mo yung budget, tapos yung mga mag-i-implement, wala kang tiwala, ano naman kami? Susunod sa iyo na kayo mismo walang tiwala sa isa't isa? Tama. Wow. Below the belt to si Amy. Hindi alam ni Amy yung ibig sabihin ni Vince Dizon. Kawawa. Alam mo, hindi ko alam kung bakit nanalo pa to si Amy. Sa totoo lang eh. No? Ewan ko ba. Ako hindi ako panatiko ni Vince Dizon. I'm not a fan of Vince Dizon, unlike ng mga kaibigan ko. Hindi ako panatiko ni Vince, pero para sa akin, may point si Vince. Mga kababayan ko. Later, I will tell you guys. Patapusin nyo lang itong sinasabi ni Amy. Yun lang po. Salamat po, if I may just respond to that po, ma'am. Unang-una po, hindi po pwedeng huminto ang trabaho sa DPWH. Napaka-importante po ng ginagawa ng DPWH. Habang ginilinis natin ayon sa utos ng Pangulo, ang departamento, hindi po pwedeng huminto. Nakita na po natin ang epekto sa ekonomiya nitong nakaraang third and fourth quarter. So we are doing the best we can given the current situation, Mr. Chairman, Madam Senator. Yes, Secretary Vince, hindi kita pinahihinto sa trabaho mo. Pinamamadali nga namin. Ikaw ang humihinto sa trabaho namin dito sa BICAM at papalit-palit ka ng sinasabi. Yun ang problema. Okay. Ang problema daw si Vince Dizon. I told you guys, once again, I'm not a fan of Vince Dizon. To be honest, I'm not a fan. Hindi ako panatiko ni Vince. Pero, ang side ko dito kay Vince. Bakit? Panoorin mo yung from the beginning ni Senator Marcos, mga kababayan ko. Hindi ko alam kung,
Hindi ko alam kung talaga bang ah, image niya si dating Pangulong Ferdinand Marcos eh. If talagang nire-replicate niya yung tatay niya, hindi ito yung sasabihin niya eh. Hindi ito si Ferdinand. Uunahin ko kayo ha. Hindi ito si Ferdinand. According to the books, mga kababayan ko na binabasa ko, hindi ganyan si Ferdinand magsalita. If Senator Amy replicates his father, hindi ganito si Ferdinand, uunahan ko na kayo. Pakinggan niyo mabuti yung sinabi niya, mga kababayan ko. From the beginning, from the top. Ganun pala, wala pala tayong pinag-usapan at talaga naman haharapin natin 3/4 worth of delay. Tama naman yung mga nag-text po sa atin na lokohan na lamang to. I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. At kung tunay na wala kayong tiwala sa sino mang district engineer, hindi po ako abogado ng Public Works, dapat tanggalin na lang ninyo lahat. Kasi Wait, ito tayo. Ang sabi niya from the beginning is, I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary of number one is hostage, sasagutin natin. Pati to, sasagutin natin to. at talaga naman haharapin natin 3/4 worth of delay. At least sa bibig ng galing ni Senator Marcos. Mga kababayan ko, pinadadagdagan ni DPWH Secretary Vince Dizon yung budget ng DPWH. Ang tanong dito, masama ba yon o mali? I ask you guys, ano ang pananaw nyo? Masama bang dagdagan ang budget ng DPWH, mga kababayan ko? Yan po ang unang question ko kay Senator Amy. Kung ako nasa BICAM, yan ang sasabihin ko sa kanya. Sa totoo lang, excuse me, masama ba dagdagan? Para sa akin, mga kababayan, kung ako ho ang tatanungin ninyo, number one, karapatan ng ahensya ng gobyerno na to na dagdagan. Bakit? Mga kababayan ko, ipagpalagay na natin, mga kababayan ko, wala na yung corrupt na DPWH secretary na si Bunoan. Okay lang magdagdag. Kasi alam naman natin, mga kababayan ko, na mapupunta sa maayos na namamalakad. So it means, mga kababayan ko, Senator Amy Marcos walang tiwala kay Vince Dizon. Correct? Oh, yan ang pinupunto ko. Ganyan ang ginagawa niya. Hinaharang niya yung budget for the DPWH and then, mga kababayan ko, wala siyang tiwala kay Vince Dizon. Ngayon, mga kababayan ko, what is the effect nito? Pag bumaha sa buong Pilipinas, si Amy ang may kasalanan. Tatandaan niyo yan. 3/4 ang aantayin natin. Malubha yun. I'm not an engineer. Hindi rin ako, pero may alam ako. At kaya kong magkomento. Mga kababayan ko, 3/4 ang sabi niya. Klarong-klaro. Oh, ayan o. Oh. Ganun pala, wala pala tayong pinag-usapan at talaga naman haharapin natin 3/4 worth of delay. Tama naman yung mga nag-text po sa atin. Tama ba ako? 3/4 of delay ng construction sa DPWH, yung project. Correct me if I'm wrong. Kung yan yon, babaha sa buong Metro Manila. Babaha sa buong Pilipinas. Pag bumagyo, maraming mamamatay na Pilipino. Senator Amy. Oh. Kung yan 3/4 na yan, kung yan sinasabi mo. Oh, correct me if I'm wrong, ha? Tuloy. Lokohan na lamang to. I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. At kung tunay na wala kayong tiwala sa sino mang district engineer, hindi po ako abogado ng Public Works, dapat tanggalin na lang ninyo lahat. Kasi pinapadagdagan mo yung budget, tapos yung mga mag-i-implement, wala kang tiwala, ano naman kami? Susunod sa iyo na kayo mismo walang tiwala sa isa't isa? Tama ba?
Hindi. Nililinis ni Vince Dizon ang ahensya ng DPWH. Ngayon, Senator Amy, nagmamadali ka na matapos ang BICAM. Correct? Yan ba ang totoo? Correct me if I'm wrong. Kasi yun ang nakikita ko dito eh. Marami kasi sinasabi about Vince Dizon. Pero let's talk about what happened to the agent sa ahensya sa departamento ng DPWH. Mas okay na yung ngayon kaysa yung dati. Na si Manny Bonoan na nagnanakaw kasangkot sa mga kung ano-anong anomalya. Yung secretary ngayon, hindi gumagawa ng katarantaduhan, ayaw mong bigyan ng budget. Anong gusto mong mangyari? Mag-antay tayo ng 3 quarters? 3 quarter ang antayin natin. Saka lang natin ipapagawa yung mga tinending na flood control? Oo, andyan na yan. The damage was done, Senator Amy. Marami tayong kaya kailangan ng budget ng DPWH. Hindi mo pwedeng tipirin. Kasi bakit? Simple lang, mga kababayan ko. Oo, dumating tayo sa punto, maraming nagnakaw na district engineer. Tama? Mga engineer, mga sangkot sa diskaya, marami, as in, marami. Aminin natin yun at sa hindi, totoo yan. Pero, ang tanong dito, napapanagot naman natin, iniisa-isa natin, pinapanagot natin. Kasabay ng pagpapanagot natin sa mga putang inang yan, na mga nagnenok ng pera ng taong bayan, isa lang ang sagot ko, Senator Amy. Kailangan ituloy yung mga proyekto na yan sapagkat importante sa taong bayan yan. Tama? Tama ba ako? Senator Amy? Hindi na tayo pwede mag-antay ng 3rd quarter ng taon para ipagawa itong mga to. Maawa naman kayo sa Pilipino. Hey! Pagalog ka ang utak, hindi na uubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm, malamang susuko na. Dahil kami ang bebenga, humanda ka na. Mga makachina, benga, mga fake